Ang mga nagreklamo laban kay Duterte sa ICC, mga kuwento ng kawalang katarungan at ang laban para sa pananagutan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Si Rodrigo Duterte, ang dating presidente ng Pilipinas, ay humaharap ngayon sa paglilitis sa International Criminal Court. Ngunit bago pa man sinimulan ng ICC ang formal nitong investigasyon, ilang matatapang na individual na ang lumantad. Ang kanilang mga reklamo, batay sa mga personal na karanasan, trauma at paghahanap ng katarungan, ang naging pundasyon ng kaso sa internasyonal. Ngayon, susundan natin ang paglalakbay ng mga naglakas loob na magsalita, mula sa isang nag-iisang abogado na may konsensya, hanggang sa mga nagdadalamhating ina, mga dating pulis na naging whistleblowers at mga leader ng komunidad. Ito ang hindi pa nasabing kuwento ng mga nagreklamo sa ICC laban kay Duterte, ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang paglitaw. Ang unang naghain ng reklamo sa ICC ay si Attorney Jude Sabio, isang abogado ng karapatang pantao, na naging abogado ni Edgar Matobato, ang umaming hitman ng Davao Death Squad. Noong Abril 24, 2017, nagsumite si Sabio ng 77 pahinang komunikasyon sa Office of the Prosecutor ng ICC na inakusahan si Duterte ng mga krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng libu-libong extrajudicial killings sa ilalim ng tinatawag na war on drugs. Ang batayan, sistematikong malawakang pagpatay sa mga pinaghihinalaang gumagamit at nagtutulak ng droga, batay sa mga pampublikong utos ni Duterte, at isang pattern na nagsimula sa Davao City noong alkalde pa si Duterte. Ang kawalang katarungang naranasan, ang pinagmula ni Sabio si Matobato, ay nagbunyag ng mga nakakapanindig balahibong detalye ng mga pagdukot, torture, at pagpatay na di umano'y iniutos ni Duterte bilang alkalde ng Davao City. Maraming biktima ay mahihirap na Pilipino na basta na lamang pinatay ng walang paglilitis. Ang batas ay ginawang sandata at ang buhay ng tao ay naging mga istatistika na lang. Ang reklamo ni Sabio ang nagsimula ng proseso ng ICC. Sumunod ang Rise Up for Life and for Rights, isang grupo ng mga pamilya ng biktima, manggagawa ng simbahan at tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Noong Agosto 2018, nagsumite sila ng karagdagang impormasyon sa ICC. Ang mga batayan, malawakan at sistematikong pagpatay na target ang mga komunidad ng Maralita sa siyudad na may matinding pagkakasangkot ng pulisya. Inakusahan ng grupo si Duterte at ang matataas na opisyal ng mga krimen laban sa sangkatauhan na sinusuportahan ng Estado. Sa mga boses ng kawalan ng katarungan, kasama ang isang ina na nagsalaysay kung paano binaril ang kanyang anak sa isang drug raid na walang armas at walang due process. Isang pamilya naman ang nagkuwento kung paano nagtanim ng ebidensya ang mga pulis at tinawag ang biktima na nanlaban, isang karaniwang dahilan na ginagamit ng pulisya para sa mga pagpatay agad-agad. Hindi ito mga isang kaso lamang. Bumuo sila ng isang pattern, nakakapanindig balahibo, sinadya at sa buong bansa. Noong 2017, pampublikong inamin ng retiradong pulis ng Davao City na si Arturo Arthur Las Cañas na miyembro siya ng Davao Death Squad o DDS, na siyang sinasabing pribadong grupo ng mamamamatay tao na konektado kay Duterte. Bagamat hindi personal na nagsumite si Las Cañas ng komunikasyon sa ICC, ang kanyang sinumpaang salaysay at mga testimonya sa Senado ay ginamit kalaunan bilang sumusuportang ebidensya sa mga isinampang kaso sa ICC. Ayon sa kanyang testimonya, may direktang utos na pumatay mula kay Mayor Duterte noon, kasama ang pambobomba sa mga moske at ang pagpatay sa radio broadcaster na si June Pala. Isinalaysay ni Las Cañas ang buhay ng paggawa ng mga pagpatay, pagtatanim ng ebidensya, at sa totoo lang, ang pamumuhay na may mabigat na pakiramdam ng pagkakasala. Ang kanyang pagbabago ay dumating sa pagkamatay ng kanyang sariling kapatid, isang trahedya na di umano'y tinanggihan ni Duterte na tulungan siya. Ang sandaling iyon talaga ang nagpabuwag sa kanyang katapatan at nagtulak sa kanya na magkumpisal.
Ang kanyang testimonya ay nagdagdag ng malaking bigat sa paunang komunikasyon ni Jude Sabio. Isang madreng Australiana, si Sister Patricia Fox, ang naging simbolo ng paglaban ng simbahan laban sa malupit na mga patakaran ni Duterte. Matapos niya magsalita laban sa mga paglabag sa karapatang pantao, siya ay inaresto at ipinatapon. Ang dahilan ng kanyang pag-usig ay ang kanyang paniniwala sa politika at pagtataguyod ng relihiyon, pati na rin ang pagsupil sa pagtutol gamit ang mga batas sa imigrasyon at legal na panliligalig. Si Sister Pat, na naglingkod sa mga mahihirap sa Pilipinas sa halos 30 taon, ay nakusahan ng illegal na aktibidad sa politika. Pero ano ang tunay niyang kasalanan? Ito ay ang pagsali sa mga fact-finding mission tungkol sa mga paglabag sa karapatan at pagtatanggol sa mga inaapi. Siya ang naging sentro ng moral na boses ng simbahan laban sa mga patayan. Noong 2021, si Attorney Jose Manuel Chel Diokno at ang Free Legal Assistance Group, o FLAG, ay nagsumite ng mga karagdagang dokumento sa ICC na nagpapatibay sa mga naunang reklamo. Kabilang sa mga batayan ang ebidensya ng responsibilidad ng nakataas, mga pahayag ng Pangulo na naghikayat ng pagpatay, at ang kabiguan na imbestigahan ang mga pang-abuso. Binanggit ng FLAG ang maraming pag-aaral ng kaso, kabilang ang mga menor de edad at mga sibilyan na napatay sa mga operasyon laban sa droga. Itinuro din nila kung gaano kabagal, dayaan, o sa totoo lang, wala lang ang mga investigasyon ng Estado na nag-iiwan sa mga pamilya na walang legal na paraan. Ang paghahain ng Diokno FLAG ay nagpaiba-ibay sa legal na argumento na ang mga ito ay hindi lamang mga aksyon na masasama, kundi mga krimen na suportado ng Estado. Ang nanay ng nawawalang mamamahayag na si Jonas Burgos, si Edita Burgos, ay sumama sa ibang pamilya at mga tagapagtaguyod ng kalayaan sa pamamahayag para maghain ng reklamo laban sa terorismo ng Estado at pang-api sa mga mamamahayag sa ilalim ni Duterte. Kabilang sa mga dahilan ang panggigipit at pananahimik sa media, pagpatay sa mga mamamahayag, at militarisasyon ng pagbabalita. Ang kawalan ng katarungang naranasan ay matindi. Binomba ang mga istasyon ng radyo ng komunidad. Ang mga mamamahayag na kritikal sa administrasyon tulad ni Percy Lapid ay nakatanggap ng banta ng kamatayan. Marami ang pinatahimik o pinatay. Ang kultura ng impunidad ay lalong lumalim. Ang moral na paninindigan ni Burgos ay nagpaalala sa mundo na ang kalayaan sa pamamahayag ay isa ring karapatang pantao. Kaya naman, kahit hindi sila formal na nagreklamo, ang Human Rights Watch, Amnesty International at ilang NGO na nakabase sa Pilipinas ay nagbigay ng mga dokumento, investigasyon at testimonya para suportahan ang ICC. Ang mga batayan na inilatag nila ay kinabibilangan ng mga dokumentadong pang-abuso, pagpatay na parang execution at ebidensya na nagpapakita ng pagkakasangkot hanggang sa pinakamataas na antas ng pamamahala. Ang kawalang katarungan na kanilang natuklasan ay nakakagulat. Ang kanilang mga independenteng ulat ay nagbunyag ng mga mass grave, mga tambakan ng bangkay at mga koordinadong operasyon ng pulisya na gumagamit ng magkakatulad na listahan ng papatayin at sa totoo lang, mga maling kwento. Ang mga pamilya ay nawala ng mga ama, kapatid na lalaki at mga anak, pinatay sa ngalan ng pagkontrol sa droga. Ang lahat ng ulat na ito ay talagang nakatulong sa ICC na maunawaan ang sistematikong saklaw ng mga kalupitan na naganap. Maraming nakaligtas at mga saksi, alam nyo, nananatiling anonymous at protektado ng unit ng ICC para sa mga biktima at saksi. Gayunpaman, ang kanilang mga kuwento ay napakahalaga sa kaso. Ang mga batayan na kanilang inilahad ay kinabibilangan ng mga iligal na pagpatay, torture, pagbabanta at sa pilitang pagkawala. Isang dating detenido ang nagkuwento kung paano siya nakuryente sa isang raid at pinilit umamin sa pagmamay-ari ng droga. Ang iba naman ay nasaksihan ang kanilang mga mahal sa buhay na kinaladkad at pinatay sa harapan mismo nila. Ang mga anonymous na boses na ito,
Bagaman madalas ay hindi pinupuri ang pinakasentro ng kaso, at, sa totoo lang, napakahalaga nila. Bawat isa sa mga taong ito, mula sa mga abogado hanggang sa mga inang nagluluksa, mula sa mga madre hanggang sa mga dating mamamatay tao, ay may isang bagay na pareho. Naglakas loob silang sabihin ang katotohanan. Ang kanilang mga kuwento ang naging batayan ng desisyon ng ICC na magbukas ng investigasyon at sa huli, maglabas ng warrant of arrest para kay Rodrigo Duterte. Hindi na lang ito basta labanan sa korte. Ito ay isang pakikibaka para sa pananagutan, para sa hustisya at para sa dignidad ng mga pinatahimik. Habang patuloy ang paglilitis ng ICC, nanonood ang mundo hindi lang para sa hatol, kundi para sa paniningil. Bahagi ba si Antonio Trillanes sa nagreklamo? Oo, malaki rin ang naging papel ni dating Senador Antonio Trillanes Fort sa pagdadala ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court, ICC. Ngunit may mahalagang paglilinaw, hindi siya naghain ng kaso mismo sa kanyang personal na kapasidad. Sa halip, tumulong siya sa pagpapadali, pagsuporta, at pag-ugnay sa pagsusumite ng mga dokumento at saksi sa ICC, partikular ang kasong inihain ni Attorney Jude Sabio noong 2015. Noong Abril 2015, inihain ni Attorney Jude Sabio ang unang formal na komunikasyon sa ICC, na nag-aakusa kay Duterte ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Naging instrumento sina Trillanes at Magdalo Representative Gary Alejano sa pagtulong kay Sabio. Nagtipon sila ng mga affidavit at ebidensya mula sa mga biktima at whistleblowers. Inayos nila ang logistic at seguridad ng mga kasangkot. Ginamit din ni Trillanes ang kanyang plataporma sa Senado upang ilantad ang mga koneksyon ni Duterte sa Davao Death Squad na nagpresenta ng mga testimonya mula kina Edgar Matobato at Arthur Las Cañas. Kinumpirma ni Trillanes sa mga panayam na siya at si Alejano ay tumulong sa paghahain ng mga karagdagang dokumento sa ICC upang palakasin ang orihinal na paghain ni Sabio. Sinabi rin niya na nakipag-ugnayan sila sa mga pandaigdigang grupo ng karapatang pantao upang magsumite ng mas maraming datos tungkol sa giyera kontra droga. Noong 2018, sinabi niya, tinutulungan lang namin ang mga biktima ng mga patakaran ni Duterte na makamit ang hustisya. Personal bang pumirma si Trillanes sa isang formal na reklamo sa ICC? Hindi. Hindi siya personal na naghain ng hiwalay na reklamo sa ICC, ngunit ang kanyang aktibong suporta at papel sa koordinasyon ay nagawa siyang isa sa mga pinakaunang politiko na sumuporta sa kaso ng ICC. Itinulak din ni Trillanes ang lokal na pananagutan. Naghain mga resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang mga pagpatay kaugnay sa droga. Inilantad ang diumano'y hindi idineklara na bank account ni Duterte bilang ebidensya ng korupsyon. Nakipag-ugnayan sa pandaigdigang komunidad upang subaybayan ang karapatang pantao sa Pilipinas. Ilang abogado at kilalang personalidad ang nagtulak ng kaso laban kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, sa pamamagitan ng paghahain ng mga komunikasyon, pagtulong sa mga nagrereklamo o pagsuporta sa mga biktima at dokumentasyon. Narito ang isang malinaw at organisadong listahan, kasama kung si Attorney Nery Colmenares ay kabilang sa kanila. Kumpirmadong mga abogado at personalidad na tumulong dalhin si Duterte sa ICC una. Attorney Jude Sabio Tulin, naghain ng unang komunikasyon sa ICC noong Abril 2018. Batayan, mga krimen laban sa sangkatauhan batay sa giyera kontra droga ni Duterte at operasyon ng DDS. Pangunahing kontribusyon, kinatawan si Edgar Matobato at nagsumite ng 77 pahinang reklamo sa ICC. Pangalawa, Senador Antonio Trillanes Serfir, tungkol ng padali at sumuporta sa paghain ni Sabio, nagugnay ng mga testimonya at ebidensya. Pangunahing kontribusyon, tumulong na iugnay si Duterte sa mga operasyon ng DDS sa mga pagdinig sa Senado at sinuportahan ang hakbang ni Sabio ng tulong sa logistic. Pangatlo, kinatawan Gary Alejano, dating, tungkulin, nakipagtulungan kay Trillanes para tulungan ang mga biktima at saksi na magsumite ng ebidensya sa ICC. Pangunahing kontribusyon, sumuporta sa dokumentasyon, panayam sa mga biktima at internasyonal na pag-abot. Pangapat,
Attorney Jose Manuel Chel Diokno. Tungkulin, nagsumite ng mga karagdagang dokumento sa ICC noong 2021 sa pamamagitan ng Free Legal Assistance Group. Batayan, sistematik patay at pagkabigo ng Estado na mag-imbestiga, paghihikayat ng ehekutibo sa impunidad. Pangunahing kontribusyon, nagbigay ng legal na balangkas para sa pananagutan ng commander at nagdokumento ng mga pag-aaral ng kaso. Panlima, Attorney Nery Colmenares. Kasama si Nery Colmenares tungkulin sa pamamagitan ng NUPL, National Union of People's Lawyers, siya at iba pang abogado ay nagsumite ng mga dokumento at suporta sa ICC. Pangunahing kontribusyon, nagtaguyod para sa mga biktima, lumahok sa pangangalap ng ebidensya at nagbigay ng legal na briefing sa mga internasyonal na katawan ng karapatang pantao. Pang-anim, Rise Up for Life and for Rights. Mga pangunahing personalidad, mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, paralegal at manggagawa ng simbahan. Ang mga abogadong kasama ay kaanib sa NUL at mga kaalyadong organisasyon. Kontribusyon, nagsumite ng mga testimonya mula sa mga pamilya ng mga biktima ng EJK noong Agosto 2018. Pampito. Attorney Maria Cristina Conti, Rise Up. Tungkulin, legal na tagapayo para sa mga grupo ng biktima na naghahain ng impormasyon sa ICC. Kontribusyon, regular na nag-update sa media at lumalahok sa mga pagdinig na may kaugnayan sa ICC bilang kinatawan ng mga pamilya. Pangwalo, mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao at mga NGO. Bagamat hindi direktang nagrereklamo, ilang personalidad mula sa pandaigdigan o Pilipinong grupo ng karapatang pantao ang sumuporta sa pagsisikap ng ICC. Chito Gaskern. Nagbigay ng mga pangunahing ulat sa EJ case. Mga opisyal ng Amnesty International at Human Rights Watch nagpadala ng detalyadong ulat na sumusuporta sa mga pagdinig ng ICC. Mga opisyal at paralegal ng karapatan nagsumite ng dokumentasyon ng mga paglabag sa karapatan sa ilalim ni Duterte. Ang hustisya ay walang hangganan. Ibahagi ang video na ito upang manatiling buhay ang kanilang mga kuwento. Disclaimer, ang nilalamang ito ay para sa layunin ng impormasyon at edukasyon lamang. Ang lahat ng individual na binanggit sa video na ito ay tinukoy mga pampublikong ulat, legal na dokumento, at opisyal na pahayag. Ang mga pangalan ng mga abogado, saksi at nagrereklamo na naugnay sa mga paglilitis ng International Criminal Court, ICC, ay kasama lamang upang ilarawan ang legal na kasaysayan at pampublikong diskurso na nakapalibot sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang video na ito ay hindi naglalayong akusahan o hatulan ang sinumang tao ng krimen, ni hindi ito nagsisilbing legal na hatol. Ang pagkakasala o kawalang kasalanan ay maaari lamang matukoy ng isang karampatang korte o tribunal. Ang impormasyong ibinahagi ay sumasalamin sa mga pag-unlad at partisipasyon tulad ng iniulat sa mga bukas na mapagkukunan at maaring magbago habang nagpapatuloy ang mga paglilitis.